borrow one word for them, mga traidor. Kasi itong mga taong ito, sobrang nakinabang, mga secretary, mga high officials from the legislative department, mga officials from the executive department, at itong mga elective officials, lalo na sa Senado, sa House, marami dyan hindi man electable as to their position. Pero dahil nung midterm election na si Duterte had his highest performance and trust rating, he was able to carry. Kaya nga yung 8 diretso ng Dilawan ay 0. Pero itong mga nanalo ay mukhang tumatraidor sa Pangulo. Alam mo, napakabait ni Duterte. Hindi niya pinapakialaman sila. Konsensya na lang nila. Mayroon diyang senador na hindi man manalo-nalo yan sa Dilawan. In-out pa nga ng Dilawan dyan dahil nagdala ng mga dancer doon sa isang stage. Pero nung tumalon kay Digong at binagbigyan, saka lang nanalo. Pero nasaan itong tao na ito? Nagpakita ba? Sumama ba kay Bato para imbestigahan itong tungkol sa droga? Wala. Saan yung mga nakinabang na hindi man mananalo bilang dahil kaya nga nagtampo yung butihing speaker na si Martin Romualdez. Kasi siya dapat ang manalo noong pagka-speaker noong panahon ni Digong. Pero he has the numbers, pero pinagbigyan itong mga iba. Pinapanalo, wala man lang numero. Pero nasaan sila ngayon? Nagpakita ba na they are for the president, former president? Wala. So, pero sa kabaitan ni Duterte, he never made a single word against these people. So, konsyensya na lang ninyo. Alam namin, kaming naiwan na loyal kay President Duterte, alam namin kung gaano kayo nakinabang sa administrasyon niya. Pero ngayon, hindi lamang umalis kayo sa kanya, baka karamihan sa inyo, baka trumaydor na kayo sa kanya at iniwan nyo si Pangulong Duterte sa ere. Kaya, nakakawawa si Pangulo. Pero, alam mo, ang Diyos will always be there. Saka, gising ng taong bayan, sir eh. At gising na, Ang taong bayan yan. Kilala na yung mga nakikinabang na mga traidor. Kung tumakbo man mga senador yan, kung sino man yan sila, tumakbo mga congressmen, pag natuloy itong grupo na sasaklolo at tumutulong kay PRRD in the 2025 election, I'm sure marami dyan ang malalaglag sa kanilang pwesto. Yun lang po ang masasabi ko. Nakakalungkot, nakaka-bring down na mayroon palang mga ganong mga tao na sobrang nakinabang nung panahon ni Digong, pero sobra namang dumidistansya ngayon. At pinipili nila na manatili sa pwesto and still make money even if they made so much money already during the time of Duterte. Very good!